At ayan mga kakripto, may napakainit na balita na naman po tayo dito na direktang makakaapekto sa buong crypto market at lalong-lalo na sa atin bilang mga XRP holders. Ang Clarity Act ay nahaharap ngayon sa isang napakalaking pagsubok habang papalapit po ang nakatakdang botohan sa Senado. Ayon po sa pinakabagong ulat na ibinahagi po ng kilalang crypto commentator dito na si Bank XRP, ang Senate Democrats ay naglabas po ng isang bagong report na direktang tumututol sa ilang bahagi ng panukalang batas na ito. Hindi na po lingid sa kaalaman na ang market structure legislation na ito ay nakasalalay sa isang napakakitid na margin. Habang pinag-uusapan po natin ang mga detalye ng ulat na ito, sisikapin po nating pag-usapan kung bakit ang September 15 cloture vote ang pinakamahalagang petsa ngayong taon para sa crypto industry. Walang ibang aasahan kundi ang malinaw na pagtalakay sa mga isyong ito ng walang halong labis na komplikasyon. Kaya sabay-sabay po nating alamin kung ano ang ibig sabihin ng mga balitang ito para sa ating kinabukasan. Kaya simulan po natin sa kung bakit ba inilabas ng Senate Democrats ang bagong report tungkol sa Clarity Act. Ang sentro po ng mainit na usapan ngayon sa Washington ay ang bagong report na inilabas po ng Senate Democrats kung saan tinukoy nila ang 5 pangunahing butas o loopholes sa kasalukuyang bersyon ng Clarity Act. Ayon po kay Bank XRP dito, ang mga mambabatas mula sa Partidong Demokratiko ay nagpahayag ng malaking pag-alala sa kung paano po pinapahina ng batas na ito ang kapangyarihan ng SEC sa pagpapatupad ng mga regulasyon. Bukod dito, binigyang diin din nila ang mga kakulangan sa anti-money laundering provisions, lalo na pagdating sa mga aktibidad ng DeFi o Decentralized Finance at saka crypto mixers. Isa rin sa mga malaking puntong kinu-question nila ay ang kawalan ng tinatawag na private right of action para sa mga ordinaryong investors. Ibig sabihin, kung sakaling malugi o madaya ang isang investor, wala silang direktang karapatan na magsampa ng kaso sa ilalim ng framework na ito. Sa aking opinyon, ang hakbang na ito ng mga demokratiko ay isang malinaw na taktika para maglagay ng pressure habang papalapit ang botohan. Naiintindihan ko kung bakit may mga nag-aalinlangan dahil ang batas na magdidikta sa kinabukasan ng digital assets ay kailangang maging balanse. Gayunpaman, kung titignan natin ang takbo ng politika sa Senado, ang ganitong mga report ay karaniwang ginagamit bilang panangga para makakuha ng concession mula sa kabilang kampo. Ang tanong ngayon ay kung gaano kalaki ang magiging epekto nito sa desisyon ng mga undecided senators bago po sumapit ang gitna ng September. Ngayon ay paano naman po naapektuhan ng $1.4 billion crypto income ni Trump ang desisyon ng Democrats? Isa pong napakalaking issue rin ang muling binuhay sa ulat na ito. Ang tungkol po sa personal na kinikita ng mga matataas na opisyal mula sa cryptocurrency. Ayon pa rin sa mga impormasyong ibinahagi ni Bank XRP, ang 2025 financial disclosure ni Donald Trump ay nagpakita na kumita po siya ng mahigit $1.4 billion mula sa kanyang mga crypto ventures sa kanyang unang taon pabalik sa pwesto. Ang halagang ito ay kumakatawan po sa halos 2/3 ng kanyang kabuuang kita para sa taong iyon, na sinasabing pinakamalaking pagtaas ng yaman na naitala kailanman para sa isang nakaupong presidente ng United States.
Dahil dito, naglabas ito ng matinding ethical na agam-agam at nagdulot ng pagkaantala sa pag-usad ng ilang legislation. Bagamat sinubukan ng tugunan ang ilan sa mga ito sa pamamagitan ng probisyon na nagbabawal sa presidente, vice-presidente, mga miyembro ng Kongreso at iba pang federal officials kabilang ang kanilang mga asawa na maglabas o mag-sponsor ng digital assets habang nasa pwesto, tila kulang pa rin ito sa paningin ng mga demokratiko. Sa aking opinyon, ang usaping ito tungkol sa personal na yaman ay ginagawang personal na issue laban sa administrasyon na posibleng makasira sa buong layunin ng Clarity Act. Kahit pa may mga restriction ng inilagay para sa mga nakaupong opisyal, ang mga umiiral na sapa ng kita mula sa meme coins, royalties at licensing agreements ay nananatiling tinik sa lalamunan ng mga tumututol. Nakakalungkot na minsan ang malalaking reforma sa market ay nahaharangan dahil sa mga political na banggaan na walang direktang kinalaman sa technical na pangangailangan ng industriya. Ngayon ay saan po kukuha ang Republicans ng 7 votes para maabot ang kinakailangang 60 votes? Pagdating po sa aktual na bilangan sa Senado, ang sitwasyon ay nananatiling dikit na dikit. Ayon po kay Senator Bernie Moreno, nakasiguro na sila na ang lahat ng 53 na senador mula sa Partidong Republicans ay magkakaisa sa isang yes vote. Subalit ang Clarity Act ay nangangailangan ng 60 na boto para tuluyang maaprubahan at malampasan ang cloture vote na itinakda ni Senate Majority Leader John Thune para sa September 15. Ibig pong sabihin nito, kailangan pa rin ng mga Republicans nang hindi po bababa sa 7 boto mula sa hanay ng mga Demokratiko upang makapasa ang panukala. Mariing na ipinahayag po ni Moreno na tapos na ang 11 buwan ng negosasyon at wala nang dapat baguhin o i-iron out sa batas. Ngunit sa kabila ng kanyang kumpiyansa, ang bagong report na inilabas ng kanilang mga katunggali ay nagbibigay ngayon ng sapat na dahilan para sa mga moderate Democrats para mag-alinlangan at tuluyang kumontra. Sa aking opinyon, ang labanang ito ay mauwi po sa isang matinding pabilisan at pakiusapan sa loob ng susunod na ilang linggo. Ang paggigiit ni Moreno na wala ng negosasyon ay maaaring maging pabor o sumira sa buong proseso. Kung ako po ang tatanungin, ang tagumpay ng batas na ito ay nakasalalay sa kakayahan ng dalawang partido na magkasundo sa mga gitnang solusyon tungkol sa DOJ enforcement at investor protections. Kung mabibigo po silang makuha ang 7 botong iyan, ang buong buwan ng pagod sa market structure ay masasayang lamang sa ere. At ngayon ay may pag-asa pa kayang makalusot ang Clarity Act bago ang September 15 deadline? Habang papalapit po ang pagbabalik ng Senado mula sa kanilang recess, ang PEDSA ng September 15 ay nagiging hudyat ng isang malaking desisyon para sa crypto space. Ipinapaalala ng mga ulat na ibinahagi po sa social media na ang batas na ito ay posibleng tuluyang mamatay o ibasura kung hindi po makakahanap ng 7 demokratiko na buboto pabor dito. Bagamat may mga bulong-bulungan na may 7 hanggang 10 senador mula sa kabilang partido ang handang sumuporta, ang bagong labas na ulat ay nagbibigay po ng malakas na sandata sa mga tutol para manatili sa kanilang desisyon. Si Senator Majority Leader John Thune
ay ginawa ang nararapat bago ang bakasyon sa pamamagitan ng pag-file ng cloture na nangangahulugang tuloy na tuloy ang botohan at walang makakapigil sa pag-akyat nito sa floor para pagbotohan. Sa aking opinyon, personal kong naniniwala na ang mga susunod na araw ay magiging puno ng mga huling minutong kompromiso. Ang market ay nakatutok ngayon sa Senado dahil ang pagkaka-aprubahan ng Clarity Act ay magbibigay po ng malinaw na landas para sa mga institution tulad ng XRP. Kahit pa napakakitid ng margin, ang katotohanan na umabot ito sa puntong ito ay patunay na ang industriya ay hindi na madaling baliwalain ng gobyerno. Manatili po tayo mapagmatsyag at abangan kung sinong 7 senador ang magpapasya sa kapalaran ng ating mga hawak na asset. At sa kabuuan, malinaw na ang buwan ng September ay magiging kritikal para sa buong mundo ng cryptocurrency. Ang balita mula sa Senado ay patunay lamang na ang daan patungo sa pambansang regulasyon ay puno ng mga balakid at politikal na labanan. Huwag kalimutang manatiling alerto sa mga susunod pang mga updates habang papalapit po tayo sa takdang araw ng botohan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaring panoorin na rin po ninyo ang nakikita nating recommended video dito.